integral na bahagi ng tao pagkapanganak niya. Integral dahil kakambal niya ito noong nasilayan niya ang liwanag ng mundong ating ginagalawan. Sa paglipas ng panahon, marami na ang nagbago at magbabago ng panahon. Kasabay ng pagbabagong nagaganap, maging ang wika natin ay nagbabago din, dala ng makabagong henerasyon. Ang Pilipinas ay katulad ng karamihan sa mga bansa ngayon sa mundo na binubuo ng mga mamamayan na may iba't ibang nasyonalidad at iba't ibang wikang katutubo. Ang wika ay isang instrumento o kasangkapan sa pagbabahagi ng ating nadarama at kultura. Sa pamamagitan ng wika ay nasasalamin ang ating kultura ng mga taong gumagamit nito. Kaya, mapalad tayo dahil may sarili tayong wikang pabansa na daluyan ng karunungan daan tungo sa pagunlad ng bayan. Ipinalabas noong Disyembre 30 taong 1937 ng Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. Ginamit na batayan sa pagpili ang wikang maunlad sa kasayarian, mekanismo, literatura at ginagamit na nakararaming Pilipino. Ngunit upang maibsan ang pagkalito, pinasa noong Hulyo 7, taong 1940 ang pambansang kapulungan ng Pilipinas ang Batas Commonwealth bilang 570 na inihahayag na ang pambansang wikang Filipino ang tinuturing bilang opisyal na wika na nagkaroon ng bisa noong Hulyo 4, taong 1946. Ano nga ba ang sitwasyon ng ating wika sa modernong panahon ngayon? Sa paglipas ng panahon ay nagbabago rin ang ating wika. Sa paglipas ng panahon ay umusbong ang makabagong teknolohiya at isa ito sa mga dahilan kaya nagbabago ang ating wika. Paano ito nagiging dahilan? Sa panahon natin ngayon, lahat ng Pilipino, mapabata o matanda ay gumagamit ng teknolohiya at na-i-impluwensyahan sila nito. Cellphone, laptop at iba pang gadget. Gamit ang mga ito, nagiging madali ang komunikasyon para sa atin at nagiging malawak ang ating kaalaman sa mga bagay-bagay. Isa sa mga halimbawa dito ay ang pagkaumaling ng kabataan sa K-pop. Ilan sa mga kabataan ngayon ay mas pinagtutuunan ng pansin ang pag-aaral ng Korean kaysa sa paggamit ng ating sariling wika. Ayon nga kay Ginoong Virgilio Almario, tagapangulo ng komunikasyon ng wikang Pilipino, hindi masama ang paggamit ng mga bagong salita. Dahil ang wika ay dapat umuunlad at nagbabago araw-araw. Ngunit kapag ito ay nagpatuloy na sa paggamit ng mga makabagong salita, maaaring dumating ang panahon na tuluyan na mapalitan ng mga pinausong salita at manganib mawala ang ating sariling wika. Sa panahon ngayon, uso na ang paggamit ng social media dahil sa malaking impluwensya ng mga bagong teknolohiya na ating tinatawag sa internet. Dito ay maaari mong gamitin ang Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube at iba pa. Naging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang ito ginagawang mas mabilis at mas madali ang komunikasyon, ngunit nakatutulong din itong palawakin at mas madagdagan pa ang ating kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang nagiging mas moderno at mas kaugalian ng mga bagay ay nag-iiba o nagbabago, ganoon na lamang din ang ating wika. Sa panahon ngayon, marami ng salita ang mga naimbento ng mga tao at mga kabataan. Bagamat nagagamit pa rin ang ating sariling wika, ito ay hindi na katulad ng dati. Ngayon ay naimpluwensyahan na ng iba ang ating pananalita at paraan ng paggamit ng mga salita. Habang mas tumatagal, ay mas tumarami ang mga nauusong salita na nagiging dahilan ng pagkalimot o minsan sa ating sariling wika. Iba't ibang salita na kadalasan ay hindi mawari kung saan nagmula. Kung ito ay magpapatuloy, baka tuluyan ng mapalitan ng mga makabagong salita ang ating sariling wika. Una,
Ang 1934 Kombensyong Konstitusyonal ay nagpasimula ng pambansang wika bilang isang sistema ng pamahalaan kung saan ang isang bansa ay nakahati sa mga estado. Bawat isa ay may hawak na kapangyarihan para sa sarili nitong pamahalaan na may pagtugon sa mga lokal at pambansang patakaran. Ikalawa, Ginoong Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas ay nagtupad ng Executive Order bilang 210 na pinamagatang pagtatag ng patakaran upang palakasin ang paggamit ng Ingles bilang pangalawang wika sa sistema ng edukasyon. Layunin ng kautusan na pataasin ang paggamit ng Ingles bilang pangalawang wika sa sistema ng edukasyon, kung saan itinuturo ang Ingles bilang pangunahing wika sa lahat ng institusyon, pang-edukasyon at Pilipino bilang pangunahing wika sa kurikulum ng Pilipino. Ikatlo, kinatasan ang Commission on Higher Education o CHED na suriin ang konstitusyon ng Pilipino, panitikan at gobyerno ng Pilipinas bilang mga paksa ng pag-aaral. Upang mapaunlad ang wikang Pilipino bilang ating wikang pambansa, iminumungkahi ang mga solusyon. Una, imulat ng maaga sa mga kabataan ang paggamit ng wikang Filipino. Kung maaari, ang mga programang ipapanood natin sa kanila ay gawin nating wikang Filipino. Upang sa kanilang paglaki, ang wikang Filipino ay maging kaswal sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Upang mas lumalim ang kanilang pagsasalita sa wikang Filipino at madagdagan ang kanilang vocabulary. Kalawa, maisagawang batas ang pagbibigay translasyon ng lahat ng mga dokumento sa wikang Filipino. Kahit matataas ang paggamit ng wikang Ingles sa mga Pilipino, di pa rin maikakaila na karamihan sa ating mga Pilipino ay mas lalong nakakaintindi ng wikang Filipino. Ang wika ay ginagamit natin sa araw-araw nating pagkikipagtalasatan. Ito ay nagsisilbing tulay sa mga tao para sa komunikasyon. Nagiging madali sa atin ang magkaintindihan dahil sa wika. Mahalaga ang wika sapagkat ito ang pangunahing instrumento ng komunikasyon. Mahalaga ito para sa pagkikipagtalastan. Kung wala ito, hindi natin magagawang makipag-usap sa ating kapwa. Sa magitan ng wika, malaya natin na ipahahayag ang ating ideya. Nagiging organisado tayo, ano pat mayroon tayong mga batas, mga alintutungin, mga patakaran, at marami pang iba. Lahat ng ito ay posible dahil sa wika. Ang advokasya para sa pagpapahalaga at pangangalaga ng mga tradisyonal ng wika. Narito ang ilan sa mga layunin at gawain ng advokasya ito. Una, paglikha ng kamalayan at pagpapalaganap ng kaalaman. Pangalawa, pagtataguyod ng mga hakbang sa pagpapalaganap ng mga tradisyonal na wika. Pangatlo, paggamit at pagpapalawak ng mga tradisyonal na mga wika at diskusyon at katapos. Pang-apat, pagpapalaganap ng pagsasalin at interpretasyon sa mga tradisyonal na wika. Ang advokasya para sa pagpapahalaga at pangangalaga ng